Kabanata 821. Salamat Dad, namula ang mga mata ni Iris habang nakahinga ng maluwag. Ipinaghiwalay siya ni Gilbert at Leon at sinubukan siyang ipakasal sa taong hindi niya mahal para sa sarili nitong kapakinabangan, kaya labis siyang nadismaya rito bilang anak. Gayunpaman tinalikuran na ni Gilbert ang alyansa sa mga Low at sa wakas ay ginampanan na ang tungkulin nito bilang ama. Labis ang tuwa niya kaya agad na nawala ang lahat ng hinanakit na naramdaman niya rito noon. Mabuti, Gilbert Young, nagbigay kami sa inyo ng milyon-milyong dolyar para matulungan kayong makaraos sa inyong mga paghihirap, ngunit ngayong nakuha niyo na ang inyong gusto ay itatangi niyo na kami. Akala niyo ba ay madali niyo kaming mapagsasamantalahan ng ganun na lang, mapang-uyam na sabi ni Harold ng may puot. Hari ng Hilaga, hindi niyo pwedeng pilitin ang pag-ibig. Pakiusap, patawarin niyo kami. Tungkol naman sa 650 milyong ibinigay niyo sa amin ay ibabalik namin ang bawat sentimo nito pati na ang interes kaya huwag na kayong mag-alala, sabi ni Gilbert. Madali lang para sa inyong sabihin iyan. Ginamit niyo ako at ngayong nais niyo na akong itapon. Sino ba ang tingin niyo sa akin? Mariing tanong ni Harold. Ano ba ang gusto niyo? Madilim na tanong ni Gilbert. Simple lang iyan, dahil pumayag ka na sa kasal ay kailangan mo itong tuparin, anuman ang mangyari. Kung hindi ay magbabayad ka rito, mayabang na sabi ni Harold. Harold Low, tama na iyan. Pinagbabalaan kita. Nasa mansyon ito ng mga Young, at wala kang karapatang magpalabas ng galit dito, pang-uuyam ni Gilbert bago lumingon sa mga nakatatanda. Mga nakatatanda, dahil ayaw makipagtulungan ng Haring Hilaga pakiusap ay ihatid niyo siya palabas upang hindi na makasagabal sa seremonya. Sige po. Ayaw sanang makipagbanggaan ng mga nakatatanda kay Harold, ngunit wala na silang ibang magagawa dahil ayaw talaga ni Gilbert na tanggapin ang alok na kasal para kay Iris. Hari ng Hilaga, pakiusap na po na umalis na kayo, lumapit ang mga nakatatanda at pinaalalahanan si Harold. Gilbert Young, akala mo ba ay mapipilit mo ako sa pamamagitan ng dahas? Nanliit ang mga mata ni Harold ng may panganib. Paano kung oo? Sinasabi ko na sa inyo sa huling pagkakataon. Ibabalik namin ang bawat sent imong inutang namin sa inyo, ngunit hindi magkakaisa ang ating mga pamilya sa pamamagitan ng kasal, matatag na sabi ni Gilbert. Mabuti, Gilbert Young, talagang akala mo ba ay hawak mo na ako sa iyong mga palad? Mali ba ako? Nasa antas ka lamang ng kalahating Panginoon at marami kaming mandirigma na kasing antas mo. Kung ayaw mong sumunod, sino ang nagsabi sa iyo na nasa antas ako ng kalahating Panginoon? Kayong mga walang silbi, ipapakita ko sa inyo kung gaano kayo kalaki ng pagkakamali ninyo, pang-uuyam ni Harold. Sa sumunod na sandali ay isang napakalakas na kapangyarihan ang lumabas mula sa katawan ni Harold na bumalot kay Gilbert at sa iba pang mga nakatatanda. Antas ng Panginoon. Nanlaki ang mga mata ng mga nakatatanda at umatras. Si Gilbert na nasa antas lamang ng Advanced Supreme ay halos hindi makayanin ang lakas nito at namutla dahil sa bigat na nararamdaman. Paano naging posible iyan? Dapat ay nasa antas ka lamang ng kalahating Panginoon. Paano ka nakarating sa antas ng Panginoon? Gulat na sabi ni Gilbert matapos makabawi sa unang pagkabigla. Kahit na isang antas lamang ang pagkakaiba ng Panginoon at kalahating Panginoon ay mayroong napakalaking agwat sa pagitan ng dalawang ito, at ang isang Panginoon ay kayang-kaya na panatilihin ang buong pamilya ng mag-isa lamang. Kung nasa antas lamang ng kalahating Panginoon si Harold ay madali lamang makakapagpadala ang mga Young ng ilang kapareha nito upang madali at mapigilan siya. Ngunit nakarating na si Harold sa antas ng Panginoon at wala ng pag-asa ang mga Young na mapasunod ito, lalo na kung ang mismong Hari ng Hilaga pa ang kanilang kaharap. Si Benedict at ang Hari ng Timog ay pumasok ng puwersahan sa mansyon ng mga Field ng walang pag-aalinlangan, at sa kanilang kaligtasan dahil si Benedict ay isang Panginoon, at kahit pa may nagawang mali ang mga Field ay wala silang lakas ng loob na harapin ito ng diretsahan. Iyan ang patunay kung gaano kalakas ang isang Panginoon. Kahit pa ang apat na dakilang pamilya ay hindi mangangahas na hamunin ang isang Panginoon. Gilbert Young, talagang bulag at mangmangka, para isiping mapagsasamantalahan mo ang aking pamilya, mapang-uyam na sabi ni Harold habang pinalalakas palalo ang kanyang kapangyarihan at nagpapadala ng sunod-sunod na alon nito patungo kay Gilbert at sa iba pang mga nakatatanda. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang isang pagsinghal. Harold Low, alamin mo ang iyong lugar.
Isang matandang nasa edad 70 na nakasuot ng kulay abo ang lumabas mula sa sulok at sa isang iglap ay tumayo na sa harap ni Harold. Ang kanyang kapangyarihan ay tumatagaktak mula sa kanyang katawan na nagsisilbing pananggalang nina Gilbert at ng iba pang mga nakatatanda laban sa lakas ni Harold. Siya ay walang iba kundi si Melvin, isa sa mga direktang inapo at nakatatanda ng pamilyang Young. Dalawa lamang ang mandirigma na nasa antas ng Panginoon at isa narito si Albert at ang isa naman ay si Melvin. Ginoong Melvin, talagang makikipaglaban ka ba sa akin para kay Gilbert? Mariing tanong ni Harold. Paano kung oo? Walang emosyong sagot ni Melvin. Kung iyan ang nais mo ay handa akong harapin ito, kinatatakutan ko lamang ang inyong buhay, pagbabanta ni Harold. Si Melvin ay nasa antas na panimulang Panginoon tulad ni Harold at pareho pa silang malayo sa pagiging katamtamang antas. Kung hindi nagkasakit si Albert dahil sa kanyang pakana ay hindi mangangahas na hamunin ni Harold ang mga Young. Ngunit dahil sa nangyari kay Albert ay si Melvin na lamang ang natitira. Bakit? Nagdilim ang mukha ni Melvin dahil alam niyang hindi niya matatalo si Harold na kapareha niya ng antas. Kung sa galit ay sasaktan ni Harold ang ibang miyembro ng mga Young ay magdudulot ito ng napakalaking pagkawala sa kanila. Kapag lumala pa ang sitwasyon at napansin ito ng Dragon Corp, ang mga Young pa rin ang magiging talo. Mabuti, sabihin mo na lamang sa amin kung ano ang gusto mo, Harold, mariing utos ni Melvin. Ako ang hari ng hilaga ng lungsod ng Springfield. Gusto niyo ba akong gawing tanga ng mga Young? Kailangan niyong magbayad para rito, sabi ni Harold. Ano ang gusto mo? Tanong ni Melvin. May dalawa akong hiling. Una sa lahat, binawi ni Gilbert Young ang kanyang sinabi at sa tingin ko ay hindi karapat-dapat maging pinuno ng mga Young ang isang taong kasuklam-suklam na tulad niya, malamig na pagpapatuloy ni Harold. Ano? Gulat na lumingon si Gilbert kay Melvin sa takot na baka pumayag ito sa hiling ni Harold. Harold Lowe, kung magiging pinuno man si Gilbert ay usapan na lamang namin iyan, at wala kang kinalaman dito, inis na sabi ni Melvin. Nagpasya siyang pumayag sa mga makatwirang kondisyon upang maiwasan ang gulo, ngunit masyadong mayabang si Harold at sinubukan pang makialam kung sino ang magiging pinuno ng mga Young, at hindi iyon matatanggap ni Melvin. Ginoong Melvin, sinasabi ko lamang ito para sa inyong ikabubuti. Si Gilbert Young ay isang karaniwang tao lamang, at nakaupo sa wheelchair ngayon. Ano ba ang nagbibigay sa kanya ng karapatang maging inyong pinuno? Hindi ba kayo nag-aalala na baka mawasak ang mga Young sa kamay ng isang mangmang na tulad niya? Mapang-uuyam na pangungutya ni Harold. Napatigil si Melvin at hindi nakapagsalita. Tama si Harold na malayo ang kakayahan ni Gilbert kumpara kay Jonah. Bukod pa rito, halos magkaisa na sana ang mga Young at mga Lowe, ngunit laging nagkakalabuan dahil sa katangahan ni Gilbert, kaya napapahamak ang pamilya. Kung si Gilbert ang magiging pinuno ay maaaring mawala na ang mga Young sa hanay ng apat na dakilang pamilya. Nagsimulang mag-alinlangan ang puso ni Melvin. Tama ang hari ng hilaga. Hindi karapat-dapat si Gilbert na maging aming pinuno. Oo nga, kung ipagkakatiwala namin sa kanya ang aming kinabukasan ay dadalhin lamang niya kami sa kapahamakan. Nagsimulang sumang-ayon ang ibang miyembro kay Harold, lalo na ang mga mula sa ikalawang angkan na mas pabor kay Jonah kaysa kay Gilbert. Agad na tumahimik ang mga nakatatanda. Sinuportahan nila si Gilbert noong una, ngunit dahil sa pagtanggi nito sa kasal ay nawala ng malaking halaga ang pamilya, kaya wala na silang dahilan para suportahan pa siya. Sa isang iglap ay nawala ng suporta si Gilbert at kinamuhian ng lahat. Mabuti. Dahil sa tingin ninyong hindi karapat-dapat si Gilbert ay tatanggalin na siya bilang tagapagmana, pahayag ni Melvin. Bilang pinuno ng ikalawang angkan at tanging natitirang Panginoon sa pamilya, bukod kay Albert ay bihirang kumilos si Melvin. Dahil nagkasakit si Albert at hindi pa ganap na humahawak si Gilbert bilang pinuno, ay may karapatan si Melvin na tanggalin ito. Tio Melvin, pakiusap, huwag naman. Ako ang unang nakapila para maging susunod na pinuno. Hindi niyo pwedeng alisin ang aking posisyon. Ang nais lamang niya ay gampanan ng tungkulin bilang ama at hindi handang makinabang kapalit ng kaligayahan ng kanyang anak, ngunit sa huli ay nawalan naman siya ng pagkakataong mamuno sa pamilya. Nayanig sa kalooban si Gilbert. Gilbert, huwag mo akong sisihin dito. Wala na akong ibang pagpipilian kung nais kong protektahan ang pamilyang ito, buntong hininga ni Melvin.
Nang makitang tila napatatawag na ang lahat ay nagpanik si Gilbert at agad na lumingon kay Daisy. Daisy, lahat sila ay nagsisikap na alisin ako sa pagiging tagapagmana. Kailangan mong magsalita, nagmamadaling sabi ni Gilbert. Ang Young Group ang pundasyon ng pamilya, at kung sino man ang may hawak nito ay may hawak din sa mga Young. Ngunit dahil ibinigay na niya ang pamamahala sa kanyang asawang si Daisy at sa anak na si Royce ay may malaking pagkakataon pa rin siyang maging pinuno hanggat sinusuportahan siya ni Daisy. Sa tingin ko ay tama si Tio Melvin. Gilbert, tinalikuran mo ang pamilyang ito para kay Iris at wala kang karapatang maging pinuno, walang emosyong sabi ni Daisy. Ano, nanlaki ang mga mata ni Gilbert sa hindi paniniwala, at hindi inaasahang kakampi pa siya sa ibang miyembro kaysa sarili niyang asawa. Nanlaki ang kanyang mga mata at tuluyang nabigla. Daisy, hayop ka. Paano mo nagawang pagtaksilan ako? Naging malinaw na ang isip ni Gilbert at kumulo ang dugo sa matinding galit. Gilbert, huwag mong isisi sa ibang tao ang iyong kawalan ng kakayahan. Ginagawa ko lamang ito para sa mga Young. Ayaw kong wasakin mo ang lahat, mahinahong sabi ni Daisy. Hayop ka, na mula sa galit ang mukha ni Gilbert. Si Daisy pa nga ang nagsabi sa kanya na gamitin si Harold at itapon ito kapag tapos na ang lahat. Ngunit ngayong malapit na siyang mawala ng pagkakataong mamuno ay hindi lang siya tinulungan ni Daisy kundi kumampi pa ito sa iba. Lubos na nawalan ng pag-asa si Gilbert habang pilit na tinatanggap ang nangyayari. Hindi pinansin ni Daisy si Gilbert at humarap kay Melvin. Tio Melvin, si Royce ang pangalang nakapila para sa posisyon ng pinuno. At dahil tinanggal niyo na si Gilbert ay dapat si Royce ang pumalit. Ano, nagtinginan ng ibang miyembro ng pamilya. Akala nila kapag nawala na si Gilbert ay si Jonah na ang susunod na pinuno, at walang sinuman sa kanila ang nag-akaw ang makikialam pa si Daisy. Higit sa lahat, hawak na hawak ni Daisy ang Young Group at walang sinuman ang mga ngahas na baliwalain ang kanyang sinasabi. Si Royce ay direktang inapo ng unang angkan at sa tulong ni Daisy ay siya ang pangalang karapat dapat pumalit, at mas may karapatan pa kaysa kay Jonah. Nanatiling kalmado ang mga nakatatanda sa buong panahon. Kinakatawan nila ang pamilya at dahil pareho namang direktang inapo sina Royce at Jonah ay hindi mahalaga kung sino man sa kanila ang mamuno. Mabuti, si Royce ang magiging susunod na pinuno, tumanggo si Melvin. Dad, masyado pang bata at walang karanasan si Royce. Hindi ba medyo hindi nararapat na siya ang mamuno sa mga Young? Nag-aalalang tanong ni Jonah. Halos siya na sana ang hahalili kaya naman labis ang kanyang panghihinayang na naaga pa ito ni Royce. Kabanata 825. Hindi yun hindi nararapat. Tutulungan ng mga nakatatanda si Royce. Walang dapat ipag-alala, sabi ni Melvin. Kahit na anak niya si Jonah ay madalas na pinipili ang pinuno mula sa unang angkan ng mga direktang inapo. At bilang isa sa mga nakatatanda ng pamilya ay kailangang unahin ni Melvin ang kapakanan ng buong pamilya, at hindi pwedeng kumampi kay Jonah dahil baka isipin na may pinapaboran siya. Ayaw ni Melvin na mapaghinalaan na may pakana siya para agawin ang pamumuno. Kung tunay na may kakayahan si Royce na dalhin sa tagumpay ang mga Young ay iyon ang pinakamagandang mangyari. Kung hindi naman niya mapatunayan ang kanyang sarili ay maaari naman nila siyang tanggalin sa posisyon. Kapag nangyari iyon ay maaari namang humalili si Jonah nang hindi napaparatangan na inagaw ang pwesto. Mabuti na lang pumayag na lamang si Jonah kahit labag sa kalooban. Nang makitang pumayag na sina Melvin at ang iba pang mga nakatatanda na italaga si Royce bilang pinuno ay sumang-ayon na rin ang ibang miyembro. Salamat sa pagkampi kay Royce, Tio Melvin, masayang sabi ni Daisy. Inakala niyang kakampi si Melvin kay Jonah at naghanda pa siya sa maaaring pagtutol nito, ngunit naging makatarungan si Melvin at naging daan pa ito para sa kanyang plano. Dahil hawak na niya ang Young Group sa sandaling maging pinuno, si Royce ay nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan ang buong pamilya, at labis siyang natutuwa na maayos ang lahat ng nangyayari. Daisy Finch, matagal mo na palang pinagpaplanuhan na agawin ang pamumuno, mariing tinitigan ni Gilbert si Daisy. Sa wakas ay naintindihan na niya na minanipula siya ni Daisy upang ibigay ang pamamahala sa Young Group at pigilan siyang maging pinuno upang ang anak nito na si Royce ang pumalit. Asawa pa naman niya si Daisy, ngunit ipinagkanulo siya nito at sa wakas ay nakita na niya ang tunay na kulay nito. Sa kabila ng lahat ay mas gusto pa rin niyang maging pinuno ang kanyang sariling anak, kaysa sa ibang tao.
Ang hindi niya alam ay anak pala talaga nina Harold at Daisy si Royce, at kung nalaman niya ang katotohanan ay maaaring doon na siya namatay sa matinding galit. Harold, pumayag na kami sa una mong hiling. Ano naman ang pangalawa mong hiling, tanong ni Melvin. Simple lang, pumayag na si Gilbert sa kasal, at ang pangalawa kong hiling ay ang opisyal na pagpapakasal kay Iris Young. Hindi maaari, mangarap ka, hindi ako magpapakasal kay Jacob, malamig na sabi ni Iris. Ibinenta na niya ang Elegante Group dahil ayaw niyang tanggapin ang kasal at ngayon ay nawalan pa ng karapatan si Gilbert. Iris Young, hindi sa iyo nakasalalay iyan. Miyembro ka ng pamilyang ito at tungkulin mong protektahan ito. Alam ni na Melvin at ng iba pang mga nakatatanda na hindi makatarungan ang pagpilit ni Daisy kay Iris na tanggapin ang alok na kasal. Gayunpaman ay makabubuti sa pamilya ang pinagkasunduang kasal, kaya lahat sila ay nagnanais na pumayag si Iris. Bukod pa rito ay bahagi ito ng mga kondisyon ni Harold at kung tutol sila ay maaaring lalo silang magalit sa kanya. Kaya naman nagpasya na lamang na manahimik sina Melvin at ang iba pang mga nakatatanda. Daisy Finch, lumalagpas ka na sa iyong karapatan, mariing tinitigan ni Iris si Daisy. Una ay pinilit siya nitong ibenta ang Elegante Group, sumunod ay pinagplanuhan nitong agawin ang posisyon ng pamumuno mula sa kanyang ama, ngunit kahit gayon ay hindi pa rin siya nito patatahimikin. Hindi tanga si Iris at sa wakas ay naintindihan na niya na ang layunin lamang ni Daisy ay pahinain ang kanyang paninindigan upang sa huli ay mapilitan siyang magpakasal kay Jacob. Naging pabaya siya at tuluyang nahulog sa patibong ni Daisy, ngunit huli na ang lahat para umatras pa siya. Paano kung oo? Si Royce na ang magiging pinuno ngayon at siya na ang magpapasya sa lahat ng mangyayari sa pamilyang ito. Hanggat ikaw ay nananatiling young ay kailangan mong sumunod sa kanyang utos ng walang pag-aalinlangan, at tanggapin ang kasal, mariing sabi ni Daisy sabay sulyap na may kahulugan kay Royce. Naintindihan ni Royce ang ibig sabihin nito kaya agad siyang nagsabi, Iris, hinarap na ni Dad ang Haring Hilaga dahil sa iyo, at kailangan nating pakalmayan ang galit nito. Umaasa ako na hindi mo ilalagay sa panganib kaming lahat dahil lamang sa iyong sariling kagustuhan. Hayop ka, mariing pagpigil ni Iris sa galit. Laging magkaaway sila ni Daisy kaya hindi rin naging maayos ang relasyon niya sa kapatid na lalaki, at alam niyang nagkakampi na ang dalawa para apihin siya. Lolo Melvin, ganoon din ba ang tingin niyo dito? Huminga siya ng malalim at lumingon kay Melvin at sa iba pang mga nakatatanda, na umaasang tutulungan siya nila. Ilang araw na ang nakalilipas mula noong ibinenta niya ang Elegante Group para sa pamilya, at nawala naman ng pagkakataong mamuno ang kanyang ama upang pigilan ang kasal, kaya kung may konsensya man sila ay hindi siya dapat pilitin na makasal kay Jacob. Napatigil sila. Iris, si Royce na ang magiging pinuno at siya na ang magpapasya sa lahat ng mangyayari dito. Wala na kaming magagawa. Inilipat na lamang nina Melvin at ng iba pang mga nakatatanda ang desisyon kay Royce. Sumang-ayon na silang lahat sa ipinagkasunduang kasal at walang sinuman ang handang kumampi kay Iris. Mabuti, mapait na tumawa si Iris habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Nakipaghiwalay siya kay Leon, ibinenta ang kumpanyang pinaghirapan niyang itatag para sa pamilya, ngunit sa huli ay ganito pa rin ang kanyang matatanggap. Lubos na nawala ng pag-asa at tuluyang naglaho ang kanyang paniniwala na tutulungan siya ng kanyang pamilya. Daisy, Royce, dahil yan ang gusto ninyong mangyari ay itatakwil ko na ang aking sarili mula sa pamilyang ito. Dahil hindi na ako magiging kabilang sa pamilya na ito. Ano? Hindi maaari, Iris, hindi mo pwedeng itakwil ang iyong sarili. Pag-isipan mo muna, agad na sabi ni Gilbert sa gulat. Pinabenta na niya kay Iris ang Elegante Group at kung itatakwil pa nito ang sarili ay wala na itong magiging pag-aari, at hindi niya kayang makitang maghirap ang kanyang anak. Hindi ako pa dalos-dalos, Dad. Hindi ba niyo nakikita ang nangyayari ngayon? Si Daisy na ang may hawak ng pamilya at kung mananatili tayo, sa tingin niyo ba ay magkakaroon tayo ng payapang pamumuhay? Mapait na tanong ni Iris. Napatigil si Gilbert at hindi nakapagsalita. Inakala niya bilang ama ni Royce ay aalagaan pa rin siya kahit nawalan na siya ng karapatang mamuno. Ngunit bigla niyang napagtanto na matapos ang pagtataksil ni Daisy ay wasak na ang kanilang pagsasama, at kung mananatili siya ay magiging sunod-sonyeran lamang ito sa kanya. Gagawin ni Daisy ang lahat upang pigilan si Gilbert na makabangon muli at mabubuhay ito ng walang dangal.
Puno agad ng pagsisisi ang puso ni Gilbert habang sinasabi sa sarili. Kung alam ko lang na mangyayari ito ay sana kay Iris ko na ibinigay ang kumpanya sa halip na kay Daisy, at hindi sana tayo nagkaganito. Ako ang may kasalanan nito. Dad, hindi na ako maaaring manatili pa rito. Maaari naman kayong manatili kung nais nyo, mahinahong sabi ni Iris. Tama ka, wala na tayong puwang sa pamilyang ito. Mas mabuti pang umalis na tayo ng may dangal, mapait na ngiti ni Gilbert. Mabuti. Tandaan ninyong kayo ang nagsabi niyan. Kung nais niyong umalis ay susundin ko ang gusto ninyo. Sa aking kapangyarihan ay itinatakwil ko na sina Gilbert at Iris mula sa angkan ng mga Young. Ang kanilang mga pangalan ay tatanggalin na sa aklat ng aming pamilya, malamig na sabi ni Daisy. Naging biktima si Albert ng kanyang pekona at ngayong napalayas na sina Gilbert at Iris ay guminhawa na ang loob nina Daisy at Harold. Dahil matapos ang mahigit 20 taon ay nagawa na rin nila ang kanilang paghihiganti at labis silang nagalak. Iris, tara na, buntong hininga ni Gilbert na tila biglang tumanda sa loob lamang ng ilang sandali. Ang mga Young ang kanyang pinagmulan, kaya labis siyang nasaktan sa kailangang paglisan. Gusto niyo bang umalis? Hindi yun magiging ganoon kadali, ngisi ni Harold sabay sinyas sa kanyang mga tauhan. Agad na humarang ang mga mandirigma ng mga law upang pigilan sina Gilbert at Iris. Ano ang ibig sabihin nito, Harold Lowe? Itinakwil na kami ng pamilya. Ano pa ang gusto nyo? Wala akong pakialam dyan. Ang alam ko lamang ay nangako kayong ipapakasal ang anak nyo sa aking anak. Wala kayong karapatang umalis dito hanggat hindi nyo tinutupad ang pangakong iyon, masamang sabi ni Harold. Walang hiya nyo naman, namutla si Iris. Inakala niyang kapag umalis sa pamilya ay matatapos na rin ang usaping kasal. Tama na yan, Harold Lowe, nagdilim ang mukha ni Gilbert sa matinding galit. Nais sanang magkaisa ang mga Young at mga Lowe sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanilang mga inapo, at naiintindihan naman sana iyon. Gayunpaman dahil itinakwil na sila ng pamilya ay wala nang saysay na ipilit pa ng mga Lowe ang kasal, dahil wala na itong maibibigay na pakinabang sa kanila. Sapat na, kapag sinabi kong sapat na. Pinagtiisan ko kayo dahil sa paggalang ko sa mga Young, ngunit ngayong hindi na kayo kabilang sa kanila ay parang langgam na lang din kayong papatayin ko, mapang-uyam na mayabang na sabi ni Harold. Si Gilbert ang dahilan kung bakit napaghiwalay sila ni Daisy, at hindi titigil si Harold hanggat hindi nawawala si Gilbert at ang lahat ng mahalaga rito. Hayop ka, parehong nabigla sina Gilbert at Iris. Sa wakas ay napagtanto ni Iris kung gaano siya kawalang muwang, kung wala ang proteksyon ng mga Young ay malaya nang magagawa ni Harold ang anumang nais niya sa kanila. Dakpin si Iris. Akala niya ay hindi karapat-dapat sa kanya si Jacob at ayaw niyang pakasalan ito, kaya gagawin na lamang natin siyang alipin ito, malamig na utos ni Harold. Galit siya kay Gilbert dahil inagaw nito ang kanyang minamahal kaya nais niyang gumanti sa pamamagitan ng pagkuha sa anak nito. Opo, agad na sumugod ang mga tauhan ni Harold kay Iris. Huwag niyong tatapakan ang anak ko, sigaw ni Gilbert. Kahit nakagapos siya sa kanyang wheelchair ay nandoon pa rin ang kanyang lakas. Nagpakawala siya ng suntok na nagpadala ng alon ng kapangyarihan sa mga sumusugod. Alamin niyo ang inyong lugar, pang-uuyam ni Harold sabay alon ng kamay at naglabas din ng sarili niyang lakas laban kay Gilbert. Bam! Kasunod ng nakabibinging tunog ay tumilapon si Gilbert kasama ang kanyang wheelchair at malakas na bumagsak sa sahig. Pagkalapag ay nagsuka siya ng dugo at naging malinaw sa lahat na tinamaan siya ng malubha sa loob. Dad, sigaw ni Iris at agad na tumakbo upang tulungan ito. Nakikiramay sina Melvin at ang mga nakatatanda, ngunit dahil itinakwil na sila at napakalakas naman ni Harold na nasa antas ng Panginoon, ay wala silang magawa kundi tumingin na lamang dahil hindi nila isusugal ang sarili nilang buhay para sa dalawa. Isama niyo si Iris, utos ni Harold at agad na pinalibutan muli ng mga mandirigma sina Gilbert at Iris. Bakit ganito ang nangyayari? Namutla si Iris at lubos na nawalan ng pag-asa. Ang nais lang naman niya ay hindi pumayag sa kasal, ngunit lalo lamang lumalala ang sitwasyon sa bawat desisyon na ginagawa niya. Puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso at wala na siyang makitang matatakbuhan pa. Leon, nasaan ka man? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa ay pumasok sa isip niya ang mukha ni Leon.
Mula noong makilala niya ito ay laging nandyan ito tuwing nasa panganib siya. Kung nandyan lang sana si Leon ay alam niyang gagawin nito ang lahat upang protektahan siya. Ngunit alam niyang hindi na iyon posible, dahil siya pa mismo ang nagtulak kay Leon sa iba at alam niyang hindi na ito muling babalik sa kanya. Sa sumunod na sandali ay ang hindi niya inaasahang pangyayari ang tumambad sa kanyang paningin. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tumigil kayo. Pumasok si Leon kasama sina Spencer, Stephen, at Cynthia. Leon, gulat na sabi ni Iris at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi niya inasahang lilito si Leon na tila isang himala. Bitawan niyo siya, mariing sabi ni Leon. Leon Wolf, parehong nabigla sina Harold at ang mga Young. Dapat ay araw na ngayon ang pagtatalaga kay Gilbert bilang pinuno. Kaya hindi nag-imbita ang mga Young ng iba at walang sino man ang nag-asam na darating si Leon nang walang paanyaya. Hindi pinansin ni Leon ang iba at mariing tinitigan ang mga mandirigmang nakapalibot kay Iris. Kakarating lamang niya at hindi alam ang naging usapan ng mga Young at mga Low, ngunit nakikita niyang nasa panganib si Iris. Parehong gulat at puno ng pag-asa si Gilbert nang makita si Leon. Leon, pilit inaagaw ni Harold si Iris. Tulungan mo kami, hiling ni Gilbert. Alam niyang kaaway ng mga Low si Leon at akala niyang nasa antas pa lamang ito ng pinakamataas na dalubhasa, ngunit may suporta naman ito mula sa mga Shear at sa Hari ng Timog. Kung handang tumulong si Leon ay alam niyang may pag-asa pa silang mabuhay. Gayunpaman ay napapait ang kanyang damdamin dahil sa kabila ng paghamak at pagpapatalsik niya kay Leon, ay ito pa ang naging huling pag-asa nila. Ano? Tio Gilbert, hindi ba dapat ay ikaw na ang itinalagang pinuno ngayon? Anong nangyari? Gulat na tanong ni Leon. Inakala niyang opisyal na sanang itinalaga si Gilbert bilang pinuno at hindi mangangahas na lumabag si Harold kahit gaano pa ito kayabang. Hindi itinakwil na kami ng pamilya ni Iris at ako, mapait na sagot ni Gilbert. Ano? Nabigla si Leon dahil hindi niya inasahan ang ganitong pangyayari. Alam niyang malaki ang posibilidad na ang mga Low ang may hawak ng pamumuhunan at si Harold ang nasa likod ng lahat ng ito. Napag-isip sandali si Leon at agad na naintindihan na siguradong pinilit ni Harold ang mga Young. Iris, huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi ko hahayaang may manakit sa iyo, mariing sabi ni Leon habang nakaharap dito. Namula ang mga mata ni Iris at damaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Alam niyang gagawin ni Leon ang lahat para protektahan siya, at sa kabila ng luha ay napangiti siya ng masaya. Ngunit biglang tumigil ang kanyang ngiti nang makita si Cynthia sa tabi ni Leon. Naging kasintahan na ni Cynthia si Leon at dahil siya pa mismo ang naglapit sa kanila, ay alam niyang wala na siyang karapatan dito. Ramdam niyang tuluyang nagkakadurog-durog ang kanyang puso. Kabanata 830, Leon Wolf, binabalaan kita. Usapan ito ng mga Low at ng dalawang iyan. Huwag kang makikialam kung alam mong makabubuti yan sa iyo. Kapag nakialam ka ay ikaw ang magdurusa, sabi ni Harold. Maayos sana ang takbo ng kanilang plano ni Daisy, ngunit nabigla siya sa biglaang pagdating ni Leon. Kahit hindi siya takot dito ay nababahala siya sa mga Shear at sa Hari ng Timog na sumusuporta kay Leon. Hindi ako madaling matakot, Harold Low. May kikialam ako anuman ang mangyari, mariing sagot ni Leon. Nandito siya upang pigilan ang kasal nina Jacob at Iris at dahil pilit inaagaw ni Harold si Iris ay hinding-hindi niya ito hahayaang mangyari. Mabuti, ipinaghahanda mo na ang iyong sarili. Kung kamatayan ang gusto mo ay kamatayan din ang matatanggap mo, mapang-uyam na sabi ni Harold. Nagpasya siyang patayin si Leon kapag nakuha na niya ang kontrol sa mga Young. Kahit hindi pa maayos ang lahat ay dumating si Leon nang walang paanyaya, kaya gagamitin na niya ito upang tuluyan ng maalis si Leon. Marco, turuan mo ng leksyon ang batang ito kung ano ang ibig sabihin ng kalabanan tayo, utos ni Harold sa isa sa kanyang tauhan. Alam niyang nasa antas pa lamang ng pinakamataas na dalubhasa si Leon, at hindi ito karapat-dapat na kalaban niya. Bukod pa rito ay kabilang si Leon sa mas batang henerasyon, at bilang Haring Hilaga ay baka pagtawanan lamang siya kung siya pa mismo ang lalaban dito. Opo, lumabas si Marco. Sandali lang, Harold Low, si Leon ay kabilang na ngayon sa pamilyang Shear.
Kapag sinaktan niyo siya ay nagpapahayag na kayo ng digmaan laban sa amin. Mas mabuting pag-isipan niyo muna ito, mababang babala ni Cynthia. Kahit iginagalang ng marami ang hari ng Hilaga ay hindi nito kayang tapatan ang kapangyarihan at impluensya ng 4 na dakilang pamilya. Naniniwala si Cynthia na hindi kakayanin ni Harold ang galit ng mga Shear. Cynthia Shear, itabi mo na ang mga banta mo. Maaaring takot ang iba sa kanila, pero hindi ako. Baka igalang ko pa sila kung narito si Elder Shear, pero isa ka lamang babae at wala kang karapatang utusan ako, mapang-uyam na pangungutya ni Harold. Hayop ka, na mula sa galit ang pisngi ni Cynthia. Bata pa lamang siya at malayo pa ang mararating kumpara kay Harold, kaya hindi nakapagtataka na hamakin siya nito. Cynthia, huwag mo na siyang kausapin. Ibigay mo na sa akin ito. Ako na ang bahala. Alam ni Leon na nasa antas ng kalahating Panginoon si Harold at ito lamang ang tanging nasa ganung antas sa mga Law. Sa tulong ng Dragon Peel ay maaring makipagsabayan siya sa kanya. Leon, huwag kang magpadalos-dalos. Si Marco ay isa sa pinakamalalakas na mandirigma ng mga Law at nasa antas na siya ng pinakamataas na dalubhasa. Umalis na muna tayo at tatawagan ko si Lolo para tumulong siya.